Isang artikulo ngayon ang ibinahagi ng isang social media. Ang di umano ay tuloy o lubos na pagtitiwala ni former President Duterte sa kanyang mga kaalyado. May isang tao daw na nagsabi kay Duterte na safe umuwi ng Pilipinas kahit na nga alam niyang may nakaamba na panganib dito. Pero ganun pa man, may nagsabi di umano kay former President Duterte na safe umuwi ng Pilipinas. Yan daw ang sinabi ng mismong malapit at matagal nang pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Pero pag-uwi nga ni Pangulong Duterte sa Pilipinas ay ito na nga ang nangyari. Bakit daw ba hinayaan ng former president na siya ay umuwi since may pagkakataon naman daw ito na tumakas o mag-stay doon sa bansa sa Hong Kong upang doon ay gumawa ng paraan sa nababalita na issue nga dito sa Pilipinas na pinaligiran ng mga sundalo at pulis ang nasabi nga pong airport dito sa bansa. Ganun pa man ay hindi nga naniwala ang dating Pangulo dahil isang malapit niya na pinagkakatiwalaan ng source na safe daw umuwi. Mainit na usapin ngayon ang lumabas na feature article sa juanlunablog.com na may kinalaman sa mapapait na sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kinilala palaging napapaligiran ng mga taong tapat at nagmamahal sa kanya simula pa noon na ito ay alkalde ng Davao City hanggang mahalal na Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa juanlunablog.com, nagkanda leche-leche lamang daw ang buhay ni dating Pangulong Duterte nang ito ay bumalik sa Pilipinas matapos ng dumalo ito sa malaking pagtitipon sa Kingdom of Jesus Christ sa Hong Kong kung saan ay naging rason ng kanyang pagkakadakip para madala sa Hague, Netherlands at doon ay litisin na ang kaso na ngayon nga ay nandoon na. The whisper started the moment Duterte's plane touched down. Why would he return to a country where his enemies were sharpening their knives? Yan ang say ng artikulo. Sinabi rin sa nasabing artikulo na may pagkakataon daw na umiskerda sa biyahe sa Hong Kong at humingi naman ng asylum sa mga kaalyadong bansa. But someone told him it was safe to come back. Someone he trusted, someone who had been by his side for years, convinced him that he was still untouchable. That man whispered reassurances into his ear, telling him that deals had been made, that the people in power would shield him, that he still had control over the system. Duterte drunk on his own delusions of invincibility, believe it. He walked right into a trap set by his own most trusted lieutenant. Habang kasalukuyang naghihimas ng malamig na rehas ng bakal si Duterte sa detention facility ng International Criminal Court, ICC, sa Skibbereen District sa The Hague, Netherlands, malayang nakakaikot ang kanyang dating kanang kamay dahil sa kanyang pagkakakulong. Mga kapiti, sino ang tingin nyo ang naghudas daw kay dating Pangulong Duterte?